Kamusta? Ako si Kevin mula sa Rally for Jesus. Isa ko sa mga pastor dito sa ministeryong ito at nais ko sanang ibahagi ang isang talata na inilagay ng Panginoon sa aking puso ngayong umaga. Lalo na matapos malaman ang tungkol sa dalawang kaibigan kong dumaranas ng stage 4 cancer, sila ay mga magandang halimbawa ng pagkakaroon ng kapayapaan ng Panginoon kahit na anuman ang desisyon ng Panginoon na dalhin sila mula sa buhay na ito patungo sa susunod. Sa paraang yon, o iiwan talaga sila dito. Sa anumang paraan, mamamatay ka. Lahat tayo, ayon sa isang pastor kong kaibigan, ay umiikot sa alulod. Medyo nakakatawa ito, pero sa isang madiwas, hindi ito nakakatawa kung walang pagkakilala sa Panginoon. Dahil sa iyong sitwasyon, walang yung pag-iits kung sila tayong Jesus Christ sa ating buhay. Bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Ngunit para sa kanila, alam mo, nakakamanghang makita silang nagtitiwala sa Panginoon. At ang talatang naisip ko ay mula sa Lucas, Kabanata 18, talata 1. Dapat laging manalangin ang mga tao at huwag manghina. Naisip ko iyon, alam mo, at kung paano sila ay patuloy na nananalangin, gaya ng nararapat sa atin, dapat tayong lahat. Ang mga alalahanin ng buhay na ito at iba't ibang bagay na humihila sa atin at nakakagambala, subukan nating ilayo ang ating mga sarili mula sa isang bagay na iyon. Dapat lang nadalhin ito sa Panginoon sa panalangin, alam mo. Naisip ko ang kantang, ano ang kaibigan natin kay Jesus, lahat ng ating mga kasalanan at dalamhati. Isang malaking pribilehiyo na dalhin ang lahat ng bagay sa Diyos sa ating panalangin. Madalas nating isinasantabi ang kapayapaan. Ning walang kabuluhang sakit ang dinadala natin sa buhay, lahat dahil sa hindi tayo nagdadala ng tamang desisyon. Lahat ng bagay ay sa Diyos sa panalangin. Yun alas butit at minsan pinapayagan ng Panginoon na tumaas ang mga pressure dahil alam mo kapag mabuti ang lahat at maayos ang lahat, minsan nakakalimutan mong manalangin at alam mo kapag dumarating ang mga pressure. Text like parang isang malakas na megaphone. Kumbaga, kung saan ang Diyos ay nagsasalita sa atin upang magbigay ng mensahe. Upang makapaglaan ng oras na tumingin sa Kanya at mabuti na talagang tumingin sa Kanya bago mangyari ang mga bagay na iyon at anuman ang iyong pinagdadaanan sa kasalukuyan. Kaya hinihikayat ko kayo na humingi dahil ayon sa kasulatan wala kayong natatanggap kung hindi kayo humihingi. Humingi kayo at tiyak na ito ay ibibigay sa inyo, maghanap kayo at tiyak na kayo ay makakatagpo, kumatok kayo at ito ay bubuksan sa inyo. Ngayon, iyan ang sinabi ni Jesus at wala tayong natatanggap dahil hindi tayo humihingi, kaya't huwag tayong magkasala sa hindi paghingi sa Panginoon, hindi pagdadala sa Panginoon sa panalangin. Anuman ang kailangan mo, dalhin ito sa Panginoon dahil sinasabi ng Biblia na ihagis ang lahat ng iyong alalahanin sa Kanya sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa iyo. At mabuti na tayo ay nasa isang lugar ng patuloy na pakikipag-ugnayan. At manalangin lamang tayo ng walang tigil, alam mo tungkol sa lahat ng bagay sa ating buhay. At tulad ng sabi ni Jesus, nang katanungin niya tiyang Ama, kung maaari, ipasa mo ang kopang ito sa akin kung maaari. Na kung paari na ang kasalanan na aking dadalhin, alam mo ba kung may iba pang paraan para maligtas ang tao, alam mo, kasi napakahalaga ng kaligtasan para sa lahat. At sinasabi na para sa kagalakang nakalaan sa Kanya, tiniis niya ang krus na hindi pinansin ang kahihiyan. Ngunit tinapos niya ang panalangin na may hindi ang aking kalooban, kundi ang iyong kalooban ang mangyari. Ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay sa krus, sinabing walang kumukuha nito, kundi siya ang nagbigay. At may kapangyarihan akong ibigay ito, may kapangyarihan akong muling buhayin ito. Ibinuhos niya ang kanyang dugo at namatay sa krus, muling nabuhay 3 araw pagkamatay, Diyos ang anak. Ang dumating upang iligtas tayo mula sa kasalanan ay kayang gawin ang lahat. Kung kaya niyang muling buhayin mula sa patay, tiyak na kaya niyang harapin ang anumang maliliit na problema na mayroon tayo. At mahal na mahal niya tayo, kaya't nais ko lamang kayong hikayatin muli at ipaalala. Tulad ng sinasabi ng mga kasulatan, ang mga tao ay dapat na laging manalangin ang taimtim at huwag manghihina, kaya't unahin natin ang kaharian ng Diyos. Magsimula tayong hanapin siya at sabay-sabay nating ipanalangin ang lahat dahil alam nating tunay na mahal niya tayo. Dahil sa kanyang sakripisyo ng buhay para sa atin, sinasabi ng Biblia na ang pinakamataas na anyo ng pag-ibig ay ang pag-aalay ng buhay ng isang tao para sa kanyang mga kaibigan. Jaring tuwari na faldo bagel to at hindi mo yasing nagmamalasakit sa iyo, ganito, nagmamalasakit sa bawat maliit na detalye. Kaya huwag hayaang bumagsak ka sa mga pressure, dalhin mo lang ito sa Panginoon sa panalangin.
Pagpalain ka ng ating Panginoong Diyos, ingatan ka ng kanyang makapangyarihang kamay, hayaang lumiwanag ang kanyang mukha sa iyo, maging maawain sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan.